naghiwalayan ang ilan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila dahil sa mga higanting billboards na makikita dito. Ang sistema pang-akit ng mga nilalaman ito at delikado para sa mga motoristang nagmamaneho. Ito ang nagtulak sa bitag sa investigasyon namin ito. Ito ang mga naglalakihang billboards sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Makikita ang larawan ng iba't ibang modelo, sikat na personalidad at mga produktong kanilang iniendorso. Sa terminolohiya ng industriya ng advertising, ang tawag sa mga billboards na ito, outdoor advertising. Tumingin ka man sa kaliwa o sa kanan, present ang mga billboard na naggagandahan at nagkukulayan. Subalit kung ganito ang itsura at nilalaman ng billboard na inyong madadaanan at matatanaw ay katulad nito, o di kaya naman ay ito at ito, hindi kaya sa iyong pagmamaneho ay bigla kang mapahinto. Matatandaan taong 2006 ikinampanya ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang pagpapatanggal sa mga naglalakihang billboards na nakasampay sa mga pampublikong lugar katulad ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay bunsod ng pinsalang idinulot noon ng Bagyong Milenyo kung saan ang mga billboard sa lansangan ay bumagsak at sumira ng ilang estruktura. Gayon din ang pagkitil nito sa buhay ng ilang inosenteng motorista. Subalit ngayong 2008, isa-isa na namang nagsulputa ng mga billboards na ito. Ang masahol pa dito, naging sensual at mapang-akit na sa mata ng mga motoristang nagmamaneho ang nilalaman ng mga billboards. Delikado raw ito ayon sa National Center for Transportation Studies. Technical aspect na road safety. Basically, alam natin na kapag may isang driver, kapag nalihis ang mata ng isang driver from the road or attention, it's already a hazardous situation. So, potential ng accidents doon. Very basic naman yan. So, general yun, hindi lang billboard, it can be any other object or, things or events na magda-divert sa attention tsaka sa especially yung vision ng driver from the road. That's already, hazardous, di ba? If the content is in general too interesting for the motorist, syempre, I think there's a correlation ng yung pagiging interesting ng topic at saka yung duration na titingin ng isang motorist sa billboard. So, yun na nga, ang punto ko, kapag the longer the time that the eyes of the driver is diverted from the road, mas mataas ang potential for accident. Dagdag rin ng Metro Manila Development Authority, nakikipagkompetensya daw ang mga sexy billboards na ito sa mga traffic signs na dapat pinagtutuunan ng pansin ng mga driver sa bawat sasakyan. Nadidistract ang driver sa pagbasa ng mga signage, yung mga legitimate na traffic signage. Minsan hindi mo na makita yung pinagbabawal namin sa kalsada, hindi mo na mabasa kung nagdadrive ka dahil ng mga billboards na agawan na ng attention ng mga billboards. Nakaka-obstruct in a sense na na-attract yung attention ng driver, na-divert yung kanyang concentration doon sa billboard na nakikita niya, na talagang eye-catching. Ibig sabihin, talagang mapapatingin ka dahil nga dito sa kanilang technique ng babae na naka-two-piece o yung mga mas malaki ang naka-expose na flesh doon sa billboard. Ang isa pa, ang mga billboard natin ngayon sobrang lalaki. Halos walang restriction sa sizes. Sinubukang maglibot ng bitag sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Dito nakita namin ang ilan sa mga sexy billboards na naglalakihan. Ilan lamang ito sa aming mga nakita. Siyempre nakaka-distract. Una-una, yung focus mo sa pagmamaneho nawawala. Siyempre mapapatingin ka. Imbis na sa harap ka nakatingin, doon ka sa billboard nakatingin. Kaya nagiging kung minsan itsapan ng aksidente. Sa akin na license driver, dapat huwag niya ilagay dyan sa tabi ng billboard kasi nakakagaw na yung sira yan
Kaya dapat, hindi pwede yun sa ano eh. Sa lantaran na ipakita. Magbabawal po yung pagdi-display ng mga ball na yan kasi maraming naapektuhan lalo na yung mga kabataan. Saka baka pati mga driver mabanggaan na rin. Doon, pagka makikita ko yun, siyempre doon muna ako tititig bago sa kalsada. Tapos yung katabi kong driver, ganun din, nakatingin din doon. Kami, nagsanggihan na kami. Ano yun, lalo na yung naka-two-piece, siyempre nakakatrap yun. Siyempre lalakad tayo. Bali, syempre, hindi naman favor kasi may anak akong 6 years old. So, syempre, once na makita niya yan, syempre, magugulo siya, mami, ano yun. Then, sa yung mga vehicle naman na dumanan, syempre, pag nakot yung attention nila doon, mamaya mawawala sila ng concentration habang nagdadrive. Is either makabundol sila or mabangga sila. So, dapat hindi ganyan nga yung nakadisplay dun sa Para sa akin, medyo masama kasi yung mga motorista na agaw pansin yung paningin, baka maaksidente sila eh. Pare-pareho ang nilalaman ng mga billboards na ito. Nagdaganda ang mukha at bilad na katawan ng mga modelong endorser ng produkto. Mga makatawag pansin at tanawin at hindi maitatanggi ng isang motorista na hindi mapatingin sa itsura ng mga billboards na ito na siguradong aagaw ng kanilang atensyon mula sa pagmamaneho. Bawat commercial o advertisement na lumalabas sa dyaryo, radyo, telebisyon at billboard, dumadaan muna sa pagsusuri ng Advertising Board of the Philippines o AdBoard. Now, this self-regulatory function of the ad board covers advertising contents, and within the ad board there is a committee called the ACRC or Advertising Content Regulations Committee. Yeah, it's the ACRC right now, but also certain government bodies have regulatory authority regarding this, like the DTI, although usually they would refer these matters to that board. In the case of print, there are certain materials that need to be pre-screened before they come out. Advertising that involves nudity, meaning to say that before they are put on air, they will pre-clear this voluntarily. Ibig sabihin, ang mga produktong may kinalaman sa nudity o produktong pangkatawan katulad ng damit, underwears, lotion at iba pa ay dumadaan sa kanilang pagsusuri. Ang tanong, bakit may mga billboards na nakasampay sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na halos wala nang suot o kita na ang buong katawan ng modelo sa iniendorsong produkto nito? It is post-screening. They don't have to clear it before it comes out. They're free to publish. There are very specific provisions in the code concerning nudity. During the screening process, what happens is they are screened by a panel of volunteers. So the senior officers and executives of these companies are the ones who sit as panelists. If company of the advertisers related to the one that is involved, then they will not participate in the hearing. Pag may conflict of interest, then they will not be part of the panel. Now, the system works because everybody is supposed to respect the evaluation of the panel, of volunteers. Oo nga naman. Sino nga ba naman ang kukontra sa nilalaman ng advertisement kung ang mga miyembro ng tinatawag ng ad board na panel of volunteers ay mga empleyado o di naman kaya ay mga kaibigan ng opisyales ng kumpanyang magpapaendorso? At ang magagawa lamang daw ng ad board sa mga sexy billboards na naglipa na sa ating kalsada? Somebody can file a complaint provided that they're uninterested, a party of interest, meaning to say that they are adversely affected. It's a complaint against a specific material, and it's a complaint citing a specific provision of the code. If a material violates a provision of the code, then a cease and desist order is issued.
that they should talk to their supplier and tell them to bring it down within 7 days pagka-billboard. The most active complainants are usually the competitors themselves. Hindi rin may papaskil ang mga billboards na ito kung walang permit mula sa lokal na pamahalaan. Sinubukan ng bitag na kunin ang kanilang panig, subalit tanging ang Manila City Hall lamang ang nagpaunlak sa interview ng bitag. Hanggang maaari, hindi namin pinapayagan yung mga sexy na billboard. Actually, pinagpapakawal pa nga, di ba? Dinidismantle pa nga natin yung oversize. Kaya nga sa amin, nakalagay doon na nire-reserve namin ng right para tanggalin to o i-revoke ang permit ninyo once na hindi kayo nag-obey sa rules and regulation namin. Yung structural integrity, aaprobahan namin. Then, i-screen nila sa baba kung ano yung content. So, ang pinaka-final say, si Secretary Daray Blas or si City Administrator Masan, whichever na aaprobahan nila kung in good taste yung advertisement. Yung mga sexy hindi dapat masyadong malaswa. Yung in good parang, kasi hindi lang naman sa public, hindi lang naman matatandaan nandoon may mga bata rin. So, hanggang maaari, natin for general purposes, lahat ng age makaka-cope up sa advertisement na ilalagay natin. Iba naman ang panig ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Office on Women, sa mga nagkalat na sexy billboard sa lansangan. Ang huli ko nakita on my way home 3 days ago, yung billboard sa EDSA, yung pambabae. I think the promotion was on bra. Bakit nakahiga pa at nakabikini? So, ang tingin ko doon, parang masyadong ini-exploit ang kababaihan. It's beyond the advertisement of law. Talaga dito sa Board of Ethics ito. It should not cause serious or widespread offense against generally accepted moral, social, and cultural. Socially, hindi maganda na makita ng mga bata yun. They might not understand it. They might not look at the bra and might look only at the body. Lalo yung mga teenager, di ba? Morally, I think it's not morally right to make use of women to advertise the product. Sabi niya, advertisement should not depict or exploit persons as sex objects. We are agreed with the advert on that spot. Yun lang stand ng simbahan. It should be morally right, it should be culturally right, and socially right. Hindi trabaho ng bitag na siraan ang negosyo ng billboard advertising. Layunin ng bitag na isaayos ang mga nilalaman nito. Mensahe ng bitag sa pamunuan ng ad board, maging mabusisi at masigasig. Isa lamang ang sexy billboards sa mga dahilang aagaw sa atensyon ng mga motoristang nagmamaneho. At kung patuloy itong dadami sa mga pangunahing kalsada sa bansa, hindi na magtataka ang bitag kung tataas ang statistika ng mga aksidente sa lansangan.